Urinary tract infection. Nakaranas ka na ba nito? Ano nga po ba ang UTI? Ano yung mga senyales ng UTI? Ano yung mga dahilan, mga lunas, at paano ba ito maiiwasan? Yan po yung tanong ni Sir Leopold Makerme. Hello sir, nag-chat po siya sa aking Facebook account. So now, pag-aralan po natin ito para ma-inform din po ang lahat. Well, pag sinabing urinary tract infection, in short, UTI, ay infection na nangyayari kapag may bacteria na nakakapasok doon sa daanan ng ihi po ng lalaki at babae. Pagka sinabing urinary system, ito po ay kinapapalooban ng dalawang kidneys. Pag sinabing kidney, in Tagalog, ito po ay bato. Ito po yung bean shape siya na matatagpuan dito sa atin pong likod. Magkabilaan po yan, dalawa yan. Ang ginagawa po ng kidney, sila po ang nag-filter ng ating dugo. Tinatanggal niya po lahat ng dumi, tapos inilalabas natin ito sa pamamagitan po ng ihi. Each kidney, may dalawa pang ureter yan. Tubo po yan na magkokonekta, yung ureter, tubo po yan na magkokonekta mula sa kidney, papunta dun sa pinaka pantog or bladder. Ito po yung muscular organ na kung saan dito po naiipon ang ihi po natin hanggang sa ito ay ating mailabas tuwing tayo ay iihi na. Lastly po yung urethra. Ito po ay tubo na dinadaluyan ng ihi mula sa pantog hanggang sa lumabas ito sa ating katawan. Pag nagkakaroon po ng UTI, ang most common affected po ay yung bladder tsaka yung urethra. Pero yung ureter tsaka yung kidney, bihira lang po itong mangyari na nagkakaroon po ng infection dyan. Ma'am Liz, ano po ba yung dahilan? Bakit nagkaka-UTI? Sabi ko po kanina, dahil sa bacteria. Kadalasan, E. coli or Escherichia coli ang bacteria na nagiging dahilan ng UTI. Ang E. coli ay normal bacteria dito sa atin pong daanan ng dumi. Dito sa mismong mga dumi po natin, meron pong E. coli. Ang E. coli mula sa puwetan ay pwedeng pumunta sa urethra na daanan ng ihi. Mamaya tatalakayin ko po kung paano. Dito muna po tayo sa mga dahilan kung paano nga ba nagkaka-UTI ang tao. Number 1, pagiging babae. Alam niyo po kasi, kapag makikita po natin yung anatomy po natin, ang urethra, daanan ng ihi po ng babae kumpara sa lalaki ay mas maiksi. Kaya, ang tendency, mas madaling nakaka-travel yung bacteria mula sa urethra papunta sa bladder. Pangalawang dahilan ay pagtatalik or sexual activity. Pag nagkakaroon po ng sexual contact, yung bacteria ay pwedeng maitulak papunta dun sa urethra. Pangatlong dahilan, paggamit po ng mga spermicides. Ang spermicides po ay isang birth control method na ginagamit para yung sperm ay hindi makagalaw, hindi makalangoy papunta sa egg. Itong mga spermicides po na to ay pwedeng makairita dun sa ating mga urethra at magdudulot po ng infection. Pang-apat, kung may mga history ka na nagkaroon ka ng UTI. Pang-lima, pagkakaroon ng diabetes. At pang-anim, kapag ka may blockage or bara doon sa daanan po natin ng ihi. Kadalasan po na bumabara dyan ay mga kidney stones. Lahat po ng yan, pag meron po kayo nyan, mataas ang chance ninyo na magkaroon po ng UTI. Mga ka-listeners, naglalambing po sana ako sa inyo kasi nakita ko po dito sa subscribers ko kung ilan po yung nanonood. Sabihin 91% ang nanonood po sa mga vlogs ko pero hindi nakasubscribe. Baka naman po mga ka-listeners, malaking tulong po ang pag-subscribe. So pumunta lang po kayo sa channel ko, type nyo po Listeners Organist. Click nyo po sana yung subscribe. Pag nandun na po kayo, pindutin nyo po yung arrow na maliit na yan. Piliin nyo po yung all para lahat ng mga upload ko sa mga susunod ay ma-notify po kayo. And kapag nagustuhan nyo po at nakatulong po sa inyo ang videos ko, malaking tulong po pag nagpadala po kayo sa akin ng super thanks. So much appreciated po ito mga ka-listeners. Click nyo lang po yung thanks dito sa baba. Ayan. And then, piliin nyo lang po kung magkano po yung pwede nyong i-share po sa akin. And, nangangako rin naman po ako sa susunod, pwede ko po itong itulong sa iba. Pwede rin po kayo mag-join membership po sa aking channel.
Ayan, i-check nyo po sana. Maraming salamat po mga ka-listeners. Ma'am Liz, ano po yung gagawin ko para hindi na po ako magka-UTI? Ayan po yung tanong, no? Number 1, uminom po kayo ng maraming tubig sa araw-araw. Nakakatulong po ito para ma-flush out po natin ang lahat ng bacteria sa atin pong urinary tract. Pangalawa po, ito na po yung sinasabi ko. Kapag umiihi ang mga kababaihan, especially, kailangan yung tissue po nila ay from front to back. Okay? After po nating umihi ng mga babae, dapat ang tissue ay from urethra papunta sa puwet, pag ganun, and then tapon. Ulitin natin mula sa front to back and then tapon. Masama po kapag ang pag-wipe po ninyo ay from puwet papunta sa taas. Dahil yung E. coli na nandito sa puwetan ay pwedeng matransfer dito sa urethra. Pangatlo, wag nating pipigilan ng pag-ihi. Kapag nakakaramdam na po tayo na naiihi po tayo, gumawa po tayo ng paraan para makaihi po tayo agad. And syempre, dapat completely nakaihi po kayo. Hindi yung parang ramdam nyo na meron pa at nag-stop na kayong umihi. Panglima, cranberry juice. Mahalaga po ang pag-inom nito para maiwasan ang UTI, para hindi dumikit yung mga bacteria sa wall ng inyong urinary bladder. Pang-anim, yung mga underwear, dapat cotton. Iwasan po ang pagsusuot ng mga maiinit or glossy underwear or yung masyadong masikip. Kailangan kasi sa underwear, cotton, nakakagalaw ng maayos yung air. At syempre, huwag yung masyadong masikip. Kasi ang bacteria naninirahan po dyan sa mga masisikip at nag-generate ng heat ng mga underwear. Kaya mas maganda po ang cotton. Ma'am Liz, ano po ba yung gamot para dito? Ayan. Di po ako pwedeng magsabi sa inyo ng specific na pangalan ng gamot dahil para po yan sa mga doktor po natin. Kaya napakahalaga na ma-check up muna po kayo ng inyong mga doktor. Ang UTI ay nagagamot sa gamit po ang mga antibiotic na irereseta po sa inyo. Kaya kung sa tingin mo, meron kang UTI, magpa-check up ka na agad. Kailangan maaga pa lang malunasan na po yan. Kasi mahirap na kung yung bacteria ay umakyat sa ureter papunta sa kidney, mas malalang gamutan na po ang mangyayari sa inyo. And kung hindi po kayo nagamot, maraming komplikasyon ang pwedeng mangyari po sa inyo. Ma'am Liz, ano ba yung mga senyales ng UTI? Para alam ko kung kailan magpapacheck up na ako sa doktor. Yan. Number 1 po, masakit, mahapdi tuwing umiihi. Number 2, ihi ng ihi. Kahit sa gabi, ihi ka ng ihi. Number 3, pakiramdam na naiihi pero wala namang nailalabas. Number 4, dugo sa ihi. Number 5, malabo at mabahong ihi. Pang-anim, sa mga babaihan, sobrang sakit ng puson po ninyo at sa mga kalalakihan naman, masakit yung inyong puwetan. Kung meron po kayo ng lahat ng mga senyales na yan or ilan dyan, magpa-check up na po kayo agad sa mga doktor. Maagang diagnosis, maagang gamutan ay mas mabilis, mas maganda kaysa ito'y inyong pinabayaan. Tandaan po natin na prevention is better than cure. Mas maganda magamit po natin ang ating katawan sa paglilingkod sa ating kapwa, higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Ingat po kayong lagi at mahal ko po kayong lahat. Madalas muna po tayo mga ka-listeners. Kayo po ba ay may mga asawa na or active sa larangan ng pakikipagniig? Kayo po ba ay nagkakaproblema sa pagpapatayo or pag-maintain na nakatayo si Manoy? Well, ito po ay tinatawag na erectile dysfunction. Pag meron ng mga lalaki po nito, nagdudulot po ito ng stress, pagbaba ng self-confidence, at problema sa mga mag-asawa. Lagi silang nag-aaway kasi hindi na-fulfill yung tamang pakikipag-contact. Ang ED po ay nakakahiya talagang itanong sa mga kakilala, sa mga doktor, kaya marami ang di nagpapakonsulta. Pero alam niyo po ba na ito ay laganap sa mga kalalakihang, lalo na sa edad 40 hanggang 70 years old? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng erectile dysfunction, wag po kayo mag-aalala dahil meron pong isang kumpanya na tumutulong sa napakarami nating kababayan sa buong bansa para magkaroon ng lunas dito. Ito po ang tinatawag na Go Rocky. Tumutulong po sila para malunasan yung problema at magkaroon po kayo ng better sexual performance sa inyong mga partner. This is fully online, so wag kayong mag-worry na pupunta pa kayo sa doktor, hihingi ng reseta, or bibili pa sa pharmacy. It is easy, affordable, and discreet. Hindi malalaman ng iba na kayo ay nag-order ng gamot. Ang gagawin nyo lang po para makakuha po kayo ng gamot ay i-click nyo muna yung link dito sa description ng video na to at sagutan nyo po yung 4-minute assessment.
Pag nabasa po ito ng mga doktor at naaprubahan po kayo para mag-take ng gamot, okay, magbibigay ang doktor ng reseta at ang Go Rocky na po ang bahala sa lahat. So ano pa pong hinihintay nyo? Click nyo na po yung link sa description ng video ito and get ready to go hard with Go Rocky.